Mga ka-tips, sa panahon ngayon na halos lahat ng ating pera at transaksyon ay nasa cellphone na, napakalaki rin ang panganib na dala ng phone theft. Hindi lang ang unit ang mawawala sa iyo, kundi pati ang iyong pinaghirapang ipon sa mga digital banks. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo ang mga legit at praktikal na paraan kung paano nyo gagawing parang vault ang inyong smartphone. Napaka-importante na panoorin nyo ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing huling depensa nyo para hindi masimot ang inyong pera. Huwag mag-skip para secured ang inyong kinabukasan. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang bakod ng iyong digital na kaharian. Ang unang hakbang sa pagprotekta ng iyong pinaghirapang pera sa mga digital bank ay ang paglalagay ng matibay na harang sa iyong SIM card sa pamamagitan ng pag-set ng SIM PIN. Maraming mga ka-tips ang hindi nakakaalam na kahit may password ang iyong phone, kapag nakuha ng magnanakaw ang iyong SIM card at isinalpak nila ito sa ibang cellphone, madali nilang makukuha ang iyong mga one-time password o OTP para ma-access ang iyong GCash, Maya o iba pang bank accounts. Upang maiwasan ito, pumunta sa settings ng iyong phone, hanapin ang security at iset ang lock SIM card feature gamit ang 4-digit PIN. Sa paraang ito, hihingi ng code ang SIM card bago ito magkaroon ng signal sa kahit anong device, kaya kahit manakaw ang phone mo, hindi nila magagamit ang iyong mobile number para mag-reset ng mga passwords o mag-authorize ng transfers. Ito ay isang napaka-importanting layer ng security na madalas nating nakakaligtaan, pero ito ang pinaka-epektibong paraan para maputol ang access ng mga masasamang loob sa iyong identity at pera. Pangalawa, kailangan mong gumamit ng isang dedicated at hiwalay na email address na para lamang sa iyong mga bank accounts at hindi nakakonekta sa iyong mga social media profiles tulad ng Facebook o TikTok. Karamihan sa atin ay gumagamit ng iisang email para sa lahat, kaya kapag na-hack ang iyong social media account o na-phish ang iyong main email, parang ibinigay mo na rin ang susi ng iyong digital banks sa mga hacker. Gumawa ng bagong Gmail account na walang kahit sino ang nakakaalam at gamitin lamang ito sa pag-login sa iyong mga financial apps. Siguraduhin na ang email na ito ay may two-factor authentication din para kahit malaman nila ang password mo, kailangan pa rin ng confirmation mula sa iyong trusted device. Ang paghihiwalay ng iyong digital lifestyle sa iyong financial life ay isang modernong diskarte upang matiyak na kahit magkaroon ng data breach sa ibang platforms, mananatiling isolated at ligtas ang iyong mga bank details at hindi ito madaling mahahanap ng mga magnanakaw. Bukod sa main lock screen ng iyong cellphone, napakahalaga na maglagay ng app-specific lock sa bawat digital bank app na iyong ginagamit. Huwag kang aasa lang sa pattern o pin ng iyong lock screen dahil minsan ay madali itong masilip ng ibang tao habang ginagamit mo ang phone mo sa pampublikong lugar. Gamitin ang built-in feature ng iyong smartphone na app lock o gamitin ang security settings sa loob mismo ng bank app para i-enable ang biometrics tulad ng fingerprint o Face ID. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng double protection ang iyong pera dahil kahit pa ma-unlock ng magnanakaw ang phone mo, hindi pa rin nila basta-basta mabubuksan ang iyong mga banking apps nang wala ang iyong physical biometrics. Napaka-practical nitong gawin dahil hindi ito nakakaabala sa bilis ng pag-access mo sa app, pero nagbibigay ito ng malakas na depensa laban sa mga mapagsamantalang tao na balak galawin ang iyong savings. Ang isa pang diskarte na dapat mong gawin ay ang paggamit ng Hide Apps feature na makikita sa karamihan ng mga modernong smartphones ngayon. Sa halip na nakabandera ang icons ng iyong digital banks sa home screen, itago mo ang mga ito sa loob ng isang hidden folder o gamitin ang system settings para tuluyang hindi ito lumitaw sa app drawer. Ang layunin dito ay para hindi agad makita ng magnanakaw kung anong mga bangko ang mayroon ka sakaling manakaw ang iyong cellphone habang ito ay naka-unlock. Kapag hindi nila nakikita ang icons ng iyong mga financial apps, mababawasan ang tsansa na pag-initan nila ang iyong accounts dahil aakalain nilang wala kang apps na may malaking laman. Ito ay parang paglalagay ng vault sa loob ng isang sikretong pader sa iyong bahay kung saan ikaw lang ang nakakaalam kung paano ito kukunin, na nagbibigay sa iyo ng sapat na oras
para ma-block ang iyong accounts bago pa man nila ito matuklasan. Panghuli, siguraduhin na naka-enable ang device-only OTP o ang tinatawag na mobile binding sa lahat ng iyong bank accounts. Ang feature na ito ay sinisigurado na ang iyong account ay gagana lamang at makakatanggap ng authorization sa physical device na iyong nirehistro. Kapag nakabind ang account mo sa iyong specific phone, kahit makuha ng iba ang iyong username at password, hindi sila makakapag-transact gamit ang ibang cellphone o computer dahil hahanapin ng system ang iyong trusted device. Kung sakaling manakaw ang iyong phone, ang kailangan mo lang gawin ay i-report agad sa bangko para ma-delink ang device na iyon at hindi na ito magamit pa sa anumang illegal na gawain. Ang pagiging mapagmatiyag at paggamit ng mga advanced security settings na ito ay ang pinakamabisang paraan para makatulog ka ng mahimbing. Alam na ang iyong ginto o ipon ay nababantayan ng maayos sa digital na mundo. Ang bawat setting na iyong i-a-adjust ngayon ay investment para sa seguridad ng iyong kinabukasan, kaya huwag itong ipagpaliban dahil ang pagsisisi ay laging nasa huli. Aral 2, paghihiwalay ng panggastos sa pang-ipon. Ang isa sa pinakamatalinong diskarte na maaari mong gawin bilang isang wise na ka-tips ay ang paggamit ng ghost phone strategy para sa iyong mga seryosong ipon. Sa modernong panahon, mabilis ang nakawan ng cellphone sa mga pampublikong lugar, kaya napakadelikado kung ang main savings account mo ay nasa phone na dala-dala mo araw-araw sa pag-commute o sa trabaho. Ang technique na ito ay simple lang. Kung meron kang lumang smartphone o extra na device na maayos pa naman ang screen at battery, doon mo i-install ang lahat ng iyong main digital bank apps tulad ng mga may malalaking balance. Iwanan mo lang ang phone na ito sa loob ng inyong bahay o sa isang safe na lugar at huwag na huwag mong ilalabas. Sa ganitong paraan, kahit pa manakaw ang phone na gamit mo sa labas, hindi makikita ng mga magnanakaw ang iyong main accounts dahil wala doon ang mga apps na may malaking laman. Ang tanging iwan mo lang sa phone na dala mo sa labas ay ang mga e-wallets na may sapat lang na budget para sa pamasahe, pagkain, o emergency na gastos para secured ang bulk ng iyong savings. Napaka-importante rin na maintindihan mo ang pagkakaiba ng e-wallet at digital bank para sa tamang pag-compartmentalize ng iyong pera. Isipin mo na ang iyong e-wallet ay parang iyong pisikal na pitaka na laging bitbit sa bulsa, kung saan naglalagay ka lang ng maliit na halaga para sa mga pang-araw-araw na transaction gaya ng pagbabayad ng QR code sa mga tindahan o pambayad ng bills. Sa kabilang banda, ang iyong digital bank account naman ay dapat ituring na parang iyong vault o alkansya na hindi mo dapat basta-basta binubuksan o dinadala sa kung saan-saan. Ang tamang praktikal na paraan ay panatilihin ang iyong balance sa e-wallet sa halagang hindi lalampas sa 1,000 pesos hanggang 2,000 pesos lamang para kung sakaling magkaroon ng aberya o ma-scam ka, hindi masyadong masakit sa bulsa. Ang lahat ng iyong sobrang pera ay dapat ilipat agad sa iyong digital bank na may mas mahigpit na security verification bago makapag-transfer ng pera papalabas. Para sa mga mahilig mag-shopping online o gumamit ng mga subscription services, ang paggamit ng virtual card limits ay isang epektibong depensa laban sa mga unauthorized transactions. Karamihan sa mga digital banks ngayon ay nagbibigay ng virtual debit card na maaari mong i-link sa iyong mga paboritong shopping apps. Pero ang mali ng marami ay hinahayaan nilang naka-open ang buong balance ng account sa card na ito. Ang dapat mong gawin ay iset ang transaction limit ng iyong virtual card sa pinakamababang halaga na maaari mong kailanganin. Halimbawa ay 500 pesos o 1,000 pesos lang. Sa ganitong paraan, kung sakaling ma-compromise ang card details mo o magkaroon ng system glitch sa isang website, hindi nila madidiskarga ang lahat ng laman ng iyong bank account dahil hihinto ang transaction kapag lumampas ito sa limit na itinakda mo. Maaari mo namang itaas ang limit na ito pansamantala kung may bibilhin kang mahal. At pagkatapos ay ibalik mo rin agad sa mababang limit para laging protektado ang iyong pinaghirapang pera. Dapat mo ring sanayin ang iyong sarili sa pagkakaroon ng scheduled transfers na may disiplina para hindi ka basta-basta naglalabas ng pera mula sa iyong savings account. Ang isang matalinong ka-tips ay naglalabas lang ng pera mula sa savings compartment papunta sa spending account,
kung kailan lang talaga ito kailangan o sa mga itinakdang petsa gaya ng kinsenas at katapusan. Sa pamamagitan ng paggawa nito, nilalagyan mo ng friction o balakid ang paggalaw ng iyong pera na hindi naman kailangan, kaya mas mahihirapan din ang sinumang hacker na i-drain ang account mo dahil kailangan muna nilang dumaan sa transfer process na karaniwang may notification o verification. Ang pagiging organized sa paglipat ng funds ay hindi lang nakakatulong sa security, kundi nakakatulong din ito para mas mamonitor mo ang iyong cash flow at maiwasan ang overspending dahil nakikita mo kung magkano na lang talaga ang natitira mong budget para sa linggong ito. Panghuli, bilang bahagi ng iyong fund protection strategy, dapat ay may sapat kang kaalaman tungkol sa PDIC coverage at ang legalidad ng mga bangko na pinaglalagakan mo ng pera. Siguraduhin na ang lahat ng digital banks na ginagamit mo ay licensed ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ang iyong deposit ay insured ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC hanggang sa halagang 500,000 pesos bawat depositor. Ang kaalamang ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip na kahit anong mangyari sa technology o sa kumpanya, mayroong gobyerno na nakasuporta sa iyong mga deposito sa ilalim ng batas. Huwag basta-basta magpasilaw sa mga apps na nag-aalok ng napakataas na interest rates kung hindi mo naman mahanap ang kanilang mga certifications o kung wala silang malinaw na opisina at customer support sa Pilipinas. Ang tunay na pagyaman ay hindi lang sa laki ng kinikita o interest, kundi sa talino kung paano mo ito pinoprotektahan laban sa kahit anong uri ng panganib, physically man o digitally. Aral 3. Ang sining ng mapanuring pag-iisip. Sa mundo ng digital banking, ang pinakamahinang link ay hindi ang system kundi ang tao, kaya dapat ay maging matalas ang iyong isip laban sa mga phishing attacks. Isang napaka-importanting panuntunan para sa ating mga ka-tips ay ang no-link policy, kung saan dapat mong itanim sa iyong isip na walang lehitimong bangko ang magpapadala sa iyo ng text message na may link para i-update ang iyong account o i-verify ang iyong identity. Ang mga pekeng SMS na ito ay madalas na nagsasabing, "Your account is restricted" o "Click here to claim your prize" upang makuha ang iyong login details. Kapag nakatanggap ka ng ganitong mensahe, huwag mong ikiklik ang link kahit gaano pa ito kapanipaniwala dahil dadalhin ka nito sa isang website na kamukha ng iyong bangko, pero ang totoo ay kukunin lang nito ang iyong username at password. Ang tamang gawin ay i-delete ang message at kung nag-aalala ka sa iyong account, buksan ang mismong official app ng bangko o pumunta sa kanilang official website sa pamamagitan ng pag-type ng address sa browser. Maging mapagmatiyag din pagdating sa mga tumatawag sa iyong cellphone o ang tinatawag nating caller ID vigilance. May mga scammers ngayon na gumagamit ng technology para lumabas sa screen mo na ang tumatawag ay ang pangalan ng iyong bangko. Pero tandaan na ang isang tunay na bank agent ay hindi kailanman hihingi ng iyong one-time password o OTP, MPIN o password sa tawag. Kapag ang kausap mo ay nagsimulang magtanong ng mga sensitibong detalye para daw i-secure ang iyong account, iyan ay isang malaking red flag at dapat mo na itong ibaba agad. Huwag kang matakot na maging bastos sa tawag kung nararamdaman mong may mali dahil mas mabuti nang mag-ingat kaysa mawalan ng pera. Ang mga sindikato ay gumagamit ng script na mukhang professional, kaya laging tatandaan na ang iyong security codes ay para sa iyo lamang at hindi ito dapat ibinabahagi sa kahit kanino, kahit pa sabihin nilang taga-bangko sila. Isang praktikal na paraan din para maprotektahan ang iyong sarili ay ang pag-iwas sa paggamit ng mga public wifi sa mga mall, terminal o coffee shops kapag mag-a-access ka ng iyong banking apps. Ang mga libreng wifi na ito ay madaling pasukin ng mga hackers kung saan maaari nilang i-intercept o silipin ang mga data na dumadaloy mula sa phone mo papunta sa internet. Kapag nakakonect ka sa pampublikong network, parang naglalakad ka sa kalsada na bukas ang iyong pitaka kaya mas ligtas na gamitin ang iyong sariling mobile data o personal hotspot kung kailangan mong mag-check ng balance o mag-transfer ng pera. Kung wala ka talagang choice at kailangang gumamit ng public internet, gumamit ka ng Virtual Private Network o VPN para ma-encrypt ang iyong connection. Ngunit ang pinaka-safe na payo para sa mga ka-tips ay hintayin na lang na makauwi sa bahay o makahanap ng secured na network bago buksan ang anumang apps na may kinalaman sa iyong pinansyal na impormasyon.
Dapat din nating laging siguraduhin na ang lahat ng apps na ginagamit natin ay nanggaling lamang sa mga official sources tulad ng Google Play Store para sa Android o Apple App Store para sa iOS. Huwag na huwag kang mag-i-install ng mga application mula sa mga links na isinend sa iyo sa Messenger o Telegram o yung mga tinatawag nating APK files na galing sa mga hindi kilalang websites. Ang mga third-party apps na ito ay madalas na may kasamang malware o spy software na kayang basahin ang iyong mga messages, i-record ang iyong screen o ilog ang bawat pindot mo sa keyboard para makuha ang iyong mga passwords. Kahit pasabihin sa advertisement na ito ay modded app or free premium version ng isang laro, ang kapalit naman nito ay ang seguridad ng iyong buong device. Ang pagiging disiplinado sa kung ano ang inilalagay sa loob ng iyong cellphone ay isang modernong paraan ng pag-aalaga sa iyong digital na kaligtasan. Panghuli, huwag kang magpapadala sa emotion kapag nakatanggap ng mga messages na may halong pananakot o sobrang madali ang pagpapasya o yung tinatawag nating sense of urgency. Ang mga scammers ay umaasa sa kaba ng mga tao kaya gumagamit sila ng mga salitang gaya ng account blocked within 10 minutes or final warning para hindi ka na makapag-isip ng maayos at sumunod na lang sa utos nila. Bilang isang wise na ka-tips, kapag nakaramdam ka ng pressure mula sa isang message o tawag, huminga ka muna ng malalim at isiping mabuti kung makatwiran ba ang kanilang hinihingi. Ang mga bangko ay may maayos na proseso at hindi kanila bibiglain ng ganyang klaseng pananakot sa text o email lang. Ang pagkakaroon ng mahinahon at mapanuring pag-iisip ang iyong pinakamalakas na sandata laban sa kahit anong teknolohiya ng panloloko dahil ang taong hindi nagpapanik ay hindi madaling mapaikot ng mga magnanakaw. Aral 4, ang Emergency Exit Plan. Ang unang hakbang na dapat mong gawin bilang isang wise na ka-tips, bago pa man mangyari ang hindi inaasahang sakuna ay ang pag-activate ng remote wipe feature sa iyong cellphone. Para sa mga Android users, siguraduhin na ang iyong Find My device may naka-on. At para naman sa mga naka-iPhone, dapat ay naka-enable ang Find My app at nakalink sa iyong iCloud account. Ito ang iyong magiging red button or emergency exit dahil sa oras na manakaw ang iyong cellphone, maaari kang humiram ng ibang phone o gumamit ng computer para i-track ang location nito o kaya naman ay tuluyang burahin ang lahat ng data sa loob ng iyong device. Sa pamamagitan ng pag-factory reset ng iyong phone remotely, masisiguro mo na kahit hawak na ng magnanakaw ang iyong physical device, wala na silang madidiscovering bank apps, saved passwords, o personal na impormasyon dahil magiging blanko na ito na parang bagong bili. Pangalawa, huwag kang aasa lang sa iyong memorya o sa contacts list ng iyong cellphone para sa mga mahahalagang numero ng bangko. Napaka-importante na magkaroon ka ng hard copy of hotline numbers na nakasulat sa isang maliit na papel o notebook na itinatago mo sa loob ng iyong wallet o sa isang safe na lugar sa inyong bahay. Isulat mo dito ang emergency lost card hotlines ng lahat ng digital banks mo, gaya ng GCash, Maya, Cbank at iba pang ginagamit mo, kasama na rin ang account numbers mo kung maaari. Sa oras ng panic kapag nawala ang phone mo, hindi mo na kailangang mag-search pa sa internet kung ano ang tatawagan dahil nasa kamay mo na ang impormasyon. Ang bawat minuto ay mahalaga sa pag-block ng iyong account, kaya ang pagkakaroon ng physical copy ng mga numerong ito ay isang napaka-praktikal na paraan para maunahan ang anumang balak ng magnanakaw. Kapag napatunayan mo nang nawala o nanakaw ang iyong phone, ang pinakaunang dapat mong tawagan ay ang iyong telco provider para ipablock ang iyong SIM card. Maraming tao ang inuuna ang pag-report sa pulis o pag-iyak sa social media, pero ang totoo ay ang SIM card mo ang pinaka-critical na bahagi ng iyong digital security dahil dito dumarating ang lahat ng iyong one-time password o OTP. Sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng Globe, Smart o Dito, mapuputol mo agad ang signal ng iyong nawawalang SIM card at hindi na makakatanggap ng anumang verification codes ang nagnakaw nito. Ito ang tinatawag nating kill switch para sa iyong identity dahil kahit alam pa nila ang password mo, hindi sila makakapag-transfer ng pera dahil wala na silang access sa iyong mobile number. Matapos itong mablock, maaari ka namang pumunta sa pinakamalapit na store ng iyong telco para kumuha ng bagong SIM card na may kaparehong numero gamit ang iyong valid ID.
Ang susunod na hakbang ay ang pag-access sa iyong accounts gamit ang ibang device para gawin ang D-Link Devices Protocol. Halos lahat ng bank apps at email providers gaya ng Gmail ay may settings kung saan makikita mo ang Logged In Devices o Security tab. Dito mo dapat i-click ang Sign Out All Sessions o i-remove ang access ng nawawalang phone para maputol ang koneksyon nito sa iyong mga accounts. Napaka-importante nito dahil kahit nabura mo na ang data sa phone mo, ang system ng bangko ay maaaring nakarecognize pa rin sa device na iyon bilang trusted device. Sa pag-delink ng iyong account, pinipilit mong humingi muli ng login credentials at bagong verification ang sinumang susubok na buksan ang iyong profile. Siguraduhin din na magpapalit ka na ng passwords sa lahat ng mahahalagang accounts mo, lalo na sa email na ginagamit mo sa banking, para magkaroon ng fresh security layer ang iyong digital life. Panghuli, huwag mong kalilimutan ang pagpapablotter o ang paggawa ng police report for recovery bilang legal na dokumento ng pagkakanaka ng iyong gamit. Bagamat tila dagdag na trabaho ito, ang police report ay madalas na hinihingi ng mga bangko at telco providers bilang proof para sa pag-recover ng accounts o kung sakaling may kailangang i-claim na insurance sa iyong nawawalang device. Bukod dito, kung magkaroon man ng illegal na transaction gamit ang iyong pangalan o account matapos itong manakaw, ang police report ang magsisilbing protection mo para patunayan na hindi ikaw ang gumagawa ng mga aksyong iyon. Ang pagiging handa sa ganitong uri ng protocol ay nagpapakita na ikaw ay isang responsableng ka-tips na hindi lang basta nag-iipon kundi handa ring ipaglaban at protektahan ang bawat sentimo na iyong pinagpaguran. Ang isang matibay na emergency plan ay ang iyong huling depensa para masiguradong ang iyong savings ay mananatiling buo kahit pa mawala ang iyong cellphone. Aral 5. Pagpapatatag ng digital mindset. Ang huling aral para sa ating mga ka-tips ay ang pagbuo ng habit ng weekly security audit sa iyong mga account. Hindi sapat na basta mo lang iniiwan ang pera mo sa loob ng app. Kailangan mong maglaan ng kahit 10 to 15 minutes bawat linggo. Halimbawa ay tuwing linggo ng gabi para busisiin ang iyong transaction history. Tignan mong mabuti kung may mga bawas na hindi mo matandaan. Kahit na maliliit na halaga lang ito gaya ng 5 pesos o 10 pesos dahil madalas ay sinusubukan muna ng mga hackers ang account mo sa maliliit na bawas bago nila ito tuluyang ubusin. Ang pagiging pamilyar sa bawat galaw ng iyong pera ay magbibigay sa iyo ng kakayahan na ma-detect agad kung may anomalya at makapag-report sa bangko bago pa lumaki ang problema. Ang disiplina sa pagbabantay ay ang pundasyon ng tunay na financial security sa modernong mundo. Napaka-importante rin na lagi mong i-update ang iyong biometric data at ang software ng iyong cellphone para sa pinakabagong security patches. Ang mga developers ng digital banks at smartphone manufacturers ay laging naglalabas ng updates para ayusin ang mga bugs o butas sa system na maaring pasukin ng mga virus o malware. Kapag may nakita kang notification para sa system update, huwag mo itong i-ignore o ipagpaliban dahil bawat update ay may dalang dagdag na proteksyon para sa iyong Face ID o fingerprint recognition. Siguraduhin din na kung nagkaroon ka ng sugat sa daliri o nagbago ang iyong hitsura, i-refresh mo ang iyong biometrics sa settings para hindi ka magkaroon ng aberya sa pag-login. Ang isang updated na device ay mas mahirap pasukin ng mga hackers kumpara sa mga luma ang version ng software. Pagdating naman sa iyong mga passwords, kalimutan mo na ang paggamit ng simpleng birthdays o pangalan ng aso mo at lumipat na sa paggamit ng passphrase sa halip na password. Ang passphrase ay isang mahabang sentence o kombinasyon ng mga salita na madali mong matandaan pero napakahirap hulaan ng mga computer programs na ginagamit ng mga hackers. Halimbawa ay gintong ugali sa pag-ipon 2026. Mas mahaba ang iyong password na may kasamang English words, numbers at symbols, mas lalong tumatagal ng maraming taon bago ito makrak ng kahit anong technology. Iwasan din ang paggamit ng iisang password sa lahat ng iyong accounts. Dapat ay may kanya-kanyang susi ang bawat bangko mo para kung sakaling makompromise ang isa, hindi madadamay ang lahat. Ito ay isang simpleng hakbang pero isa sa pinaka-epektibong paraan para mapatibay ang iyong digital na bakod.
Dapat mo ring i-on ang lahat ng notifications via email at SMS para sa bawat galaw ng iyong pera kahit gaano pa ito kaliit. Maraming tao ang pinapatay ang notifications dahil maingay daw sa phone, pero ito ang iyong real-time alarm system kung may nagtatangkang galawin ang iyong ipon. Sa oras na makatanggap ka ng alert para sa isang transaction na hindi mo naman ginawa, maaari mo itong maaksyonan sa loob lang ng ilang segundo sa pamamagitan ng pag-freeze ng iyong card sa loob ng app. Ang bilis ng iyong aksyon ang magdidikta kung masisave mo pa ang pera mo o hindi. Kaya wag mong hayaang maging silent ang iyong banking apps. Ang pakiramdam na laging updated ka sa bawat piso na lumalabas at pumapasok ay nagbibigay sa iyo ng full control sa iyong pinansyal na sitwasyon. Panghuli, ang pinakamahalagang bahagi ng digital mindset ay ang pag-educate sa iyong buong pamilya o sa mga kasama mo sa bahay. Ang security ng iyong household ay kasing tibay lang ng pinaka-hindi maalam na miyembro nito, kaya kung ikaw ay wise, pero ang aso o anak mo ay basta-basta nagkiklik ng links, pwedeng makompromise ang inyong home network. Ibahagi mo ang mga natutunan mong tips in life sa iyong mga mahal sa buhay para alam din nila ang gagawin kung sakaling manakaw ang kanilang phone o may tumawag na scammer sa kanila. Ang pagyaman ay isang team effort at ang pagprotekta sa yaman ay dapat ding maging responsibilidad ng lahat. Kapag ang buong pamilya ay may digital mindset, mas magiging mahirap para sa mga magnanakaw na makalusot sa inyong digital na kaharian. Bilang pagtatapos, tandaan ninyo, mga ka-tips, na ang digital banking ay ginawa para mapadali ang ating buhay, pero kasama nito ang responsibilidad na maging mas matalino sa seguridad. Ang ating cellphone ay hindi lang basta gadget. Ito ay nagsisilbing pintuan ng ating digital na kaharian kung saan nakatago ang ating mga pangarap at pinaghirapang ipon. Mula sa paglalagay ng SIM pin, paggamit ng ghost phone strategy, hanggang sa pagkakaroon ng emergency exit plan, bawat hakbang ay mahalaga upang hindi tayo maging biktima ng mga mapagsamantala. Ang pinakamahalagang aral ay ang pagiging handa bago pa man dumating ang sakuna. Huwag nating hayaan na sa isang iglap lang ay mawala ang lahat ng ating pinagpaguran dahil lamang sa kakulangan ng impormasyon. Gamitin ang mga natutunan nating tips ngayon para protektahan ang inyong yaman at ibahagi rin ito sa inyong mga mahal sa buhay. Manatiling mapagmatyag, wise at laging updated sa inyong seguridad. Hanggang sa susunod nating video, lagi ninyong tandaan, ang taong may alam ay laging lamang sa laban. Stay safe and stay wealthy, mga ka-tips. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat! Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.